Wala tayong sisinuhin dito eh. Oh, walang sisinuhin daw. Lahat ng kinakailangan panagutin para nagutin natin. Nako po. Pero hindi lang naman kasi yan ang trabaho ng ombudsman eh. People think that parang pulis ka lang eh. Parang kang pulis. Hindi ka naman pulis dito. You represent the people's interest. Yun ang totoong trabaho ng ombudsman. Nako po. Patay na. Pag-usapan natin, isa-isahin ko po yung mga ilang binanggit ng mga Duterte at ng mga kaalyado nila against your appointment as ombudsman. Yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte, sabi niya, your appointment actually made sense. Dahil sabi niya, sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng lahat ng tulong para mapagtakpan nila. Basically, in so many words, you're being accused of having been placed there to cover up for the Marcos administration. How do you respond? Christian, I gave the public my sense of wanting or aspiring for this position bago pa dumating yung SONA. June pa lang ako nagsabi na. Kaya wala pa itong mga usapang ganito sa bagay-bagay. Talagang matagal ko na kasi nung ako'y nag-aaral pa ng law. Lalong-lalo na nung dumating yung 87 Constitution, nung kami graduating na, nung binasa ko talaga yung Constitution, sabi ko ito na redeeming value na makikita sa Constitution, which is not perfect. Nakita ko na yan from the very beginning. Pero if the ombudsman's position would be used properly for the country, maswerte na rin ang Pilipinas kung magagamit ito. Kasi maganda naman yun ang pinakamagandang feature ng Constitution para sa akin. Do you think that was the position was used properly under your predecessor? I'm not in a position to comment there, Christian. I don't think it's fair. Kasi they lived during different times, and they have different perspectives. Mas ako yung perspective ko iba sa kanila. Kasi ang accusation po dun sa pinaritan ninyo kay Ombudsman Samuel Martires, pro Duterte, at accusation sa kanya, pinoprotektahan daw yung interest ng mga Duterte. Nako po. Ngayon, ang ibinibintang naman sa inyo, at least ni Pulong, kayo naman daw po itinalaga dyan para protektahan yung interest ni Bongbong Marcos. Ang tanong ko po rito, meron po ba kayong tatanawin o tinatanaw na utang na loob dito po kay Pangulong Marcos? Tapos na tayo dyan eh. At tingin ko naman nung naglingkod ako bilang Secretary of Justice, napatunayan ko na ang lahat ng pwedeng patunayan sa paglilingkod para sa bansa. At yung kay President Marcos, matagal ko na siyang kilala, nagkasama kami sa Kongreso nung araw, pero hindi naman kami magkabarkada eh. Very professional ang relationship namin. Kaya yung pag-aspire ko dito, naintindihan niyo yan na professional talaga ang aking galaw. At kahit sa kabinete nun, wala naman akong barkada, hindi ako ganun talaga. I really work. I just love to work, Christian. Of course, yung susunod na tanong ko po, dapat sumagot ito yung Pangulo. Pero I'd like to ask for this question from your perspective. Bakit sa tingin nyo, kayo po yung in-appoint ng Pangulo? Ano sa tingin nyo naging advantage ninyo over the other nominees to that position? Courage. Courage to face what there is to face. Leadership. I think nakita niya na yung leadership na pinakita ko sa DOJ. And that is my advantage. Of course, it's a given that I'm a lawyer. I'm skilled at my craft. Correct. Kaya lahat po yan ay pumasok sa pagpili sa akin marami. And of course, ang background niyo po, bukod sa pagiging abogado, ay matagal din po kayo naging politiko. And ang pagtingin dito, baka magamit yung mga previous connections niyo with different political personalities to somehow compromise your new job as the ombudsman. Would that be the case or not necessarily? This is my seventh position in government already. And I have always worked very hard in every position. Hello po sa mga OFW natin, mga taga-Baharin ha. Shoutout po sa inyo lahat. Like, share, subscribe po tayo mga kababayan ha. As Assistant Secretary, I went to the Senate as Chief of Staff, Senator Loy. Then I became a congressman. I became a governor. I became a secretary, now as an ombudsman. I think my record speaks for itself. That I have always been there to be forthright and to be able to deliver the services needed from a person like me in the positions I was given. Okay. Balikan ko lang po yung binanggit ni Pulong, no? So basically, accusation sa inyo, tinalaga kayo